Hi everyone! So, for today's video, I am going to be assembling and disassembling an electric fan. At saka, ililabel ko rin yung mga ibang parts nito at ang functions nila. Ito ang kakailanganin natin para sa video na to. Isang Phillips head screwdriver at ang electric fan of choice natin. Mag-disassemble na tayo. Tatanggalin natin yung front guard at yung blade, then yung back guard para matanggal dun sa casing ng electric fan. Kailangan tanggalin yung zip ties kasi itong specific na electric fan na nakuha ko gumagamit ng zip ties. Ngayon, using a Phillips head screwdriver, tatanggalin natin yung 4 na screws na nakalocate sa harapan para matanggal yung cover ng casing. So ayan, malapit na natin expose yung motor ng electric fan para after tanggalin yung guards, yung front guard, yung back guard, pati yung blade, kailangan natin tanggalin tong cover. Para matanggal natin yung gumamit tayo ng Phillips head screwdriver para tanggalin yung 4 na screws na nakalocate dito sa harapan. Then after nun, bubuksan na natin to, magkakaroon na tayo ng onting access sa pinaka motor ng electric fan. Tanggalin din ang screw sa likod. So eto na almost na disassemble na natin lahat ng electric fan. Bago ako mag-continue, gusto ko muna i-show off sa inyo at saka i-label yung mga parts ng electric fan. So here, ito yung dito sa itong pinaka-core natin. Ito yung pinaka-core ng electric fan. Meron tayo, ito yung base kung saan ito yung ginagamit ng electric fan as support. Dito nakadikit yung pipe ng electric fan. Dito rin nakalocate yung switch box. Etong particular na electric fan, yung switch box niya, parang yung nakikita mo sa electric flat iron, yung parang selector switch na umiikot. Hindi siya yung traditional na switch box na merong 4 na buttons dito, 0, 1, 2, and 3. Then etong pipe, nakakonect siya sa pinaka-motor ng electric fan. Ayan, naglagay muna ako ng better lighting. Ito yung motor ng electric fan. So basically, ito yung nagpapagana. Dito nakalagay yung blade para umikot. Tapos yung ginagawang motion ng electric fan, yung umiikot ng ganon. Ito yung nagpa-power sa kanya. Isang motor na nakakonekta sa isang malaking gear na nakakonect dito sa metal frame. Unfortunately, ito hindi na gumagana yung function nito kasi nasira yung metal frame at saka nawala yung nagpapagana dito yung maliit na switch na hinihila at saka binababa kung gusto mong i-stop or ipaikot yung pinaka-electric fan. Moving on with the other parts, sunod naman is etong blade. Ito yung blade ng electric fan. Usually ang blade count ng electric fan 3, pero may mga electric fans na gumagamit ng 5 blades, may electric fan na gumagamit ng 4 blades, minsan nga may electric fan na gumagamit ng 2 blades. Ito ang ginagamit ng electric fan para makapag-produce ng hangin. Then up next, ito yung guard. May dalawang types ang guard. Etong back guard at etong front guard. Etong back guard, dito nakakonect yung housing or casing ng electric fan. Kaya dito din sumasabit yung front guard natin. Up next, we have the front guard. Ito naman yung sumasabit dun sa back guard natin. Dito rin nakikita yung guard mark. Ito yung guard mark na sinasabi ko. Kaya sinabi itong guard mark dahil dito majority ng electric fan, mapabago man yung mapaluma, itong guard mark, dito usually sinastamp yung brand ng electric fan. Ang purpose na tong mga guards, ito yung nag-housing sa LEC.
para hindi matamaan yung mga tao kapag umiikot yung pag gumagana yung electric fan, para hindi sila matamaan ng blades. Ito naman yung housing or casing ng electric fan. Dito, ito yung takip dun sa pinaka-motor ng electric fan para hindi magkaroon ng issue or hindi ka mag-ground o makuryente. Itong particular na fan, merong 5 screws sa casing. Merong isa rito sa likod, tapos meron ditong 4 sa harap. Depende yan sa brand ng electric fan na meron ka. It could be more or it could be less. Ngayon, ang next step naman, tatry kong i-open tong pinaka-motor para ma-showcase ko sa inyo yung interior parts ng electric fan para makita nyo naman kung paano siya nagfa-function. Okay, a little update. Unfortunately, hindi ko mabaklas yung pinaka-motor ng electric fan para ma-show off yung parts. I don't know kung bakit hindi ko matanggal yung 4 na screws. It's either dahil sobrang tagal na nilang nakastack dyan or kailangan ko lang ng oil. So, sadly, hindi ko siya ma-disassemble. Kaya magpapakita na lang ako ng diagram ng internal workings ng electric fan motor. So, ito yung diagram ng internal workings ng motor na electric fan. As you can see, kahit sa sobrang liit nung motor na electric fan, marami pa rin siyang components. Meron tayong cover, fan impeller, diffuser, rotor, stator, housing, and brush. Now that I've shown you a diagram of the internal workings of the motor, let's continue with the assembly. Ngayon, ibabalik na natin lahat. Ibabalik muna natin yung back casing, i-attach natin yung isang screw. As you can see, medyo nag-struggle ako rito kasi hindi ko ma-align yung butas doon sa screw hole. Pero eventually, naayos ko rin. Before i-screw on ko yung takip ng casing, naglagay muna ako ng zip ties. Ngayon, I'm sure you're wondering, bakit zip ties ang kailangan para i-dikit yung backguard ng electric fan? Well, itong electric fan na binaklas ko, ito yung electric fan namin nung bata pa ako. Kaya, syempre, hindi man na maiiwasan na ma-overuse, ma-worn out yung parts. Mas lalo na yung takip na nilalagay doon sa casing para ma-secure yung backguard. Then, after yan, ipapasok ko yung zip tie sa loob ng backguard ng electric fan. As you can see, nagsastruggle ako ulit kasi maraming zip ties. Pero eventually, napasok ko at na-secure ko na yan. Everything is secure, kaya binalik ko na yung blade and yung front guard. At doon nagtatapos ang assembly at disassembly natin ng electric fan. Sana may natutunan kayo. Alam ko naman, feeling ko na-enjoy nyo. Nag-enjoy naman na kayo makita mag-struggle ako. So, that's all for today. Sana nagustuhan nyo yung pinanood niyo. Okay. I'll see you when I see you. Goodbye!